Hello mga ka-Android Feel, welcome back to my channel. Isa na namang pinakabagong smartphone ang inirelease ni Realme sa market na masasabi ko na overpriced sa taong 2025. Walang iba kundi itong si Realme Note 60X. Alam niyo yun mga ka-Android Feel, kaya nasabi ko na overpriced ang phone na to dahil wala namang naging upgrade sa smartphone na to pagdating sa kanyang specs kung ikukumpara natin sa kanyang predecessor last year. At parang downgrade pa nga ang ginawa nila dito. At hindi lang yon, nagkakalaga din ito ng 3,999 pesos kung bibili nyo ito sa physical store. At meron lamang itong 3 GB of RAM, 64 gigabytes of internal storage, which is napakababa talaga ng RAM and storage na yan para sa ganitong presyo ng smartphone. At isa pa sa cons pagdating sa phone na to, parang iPhone or Samsung na din yung inclusion nito out of the box. Wala na din itong kasamang free charging brick or adapter. Ang meron na lamang dito ay jelly case, SIM ejector pin, user manual at ang kanyang charging cable. So kailangan mo na naman maglabas ng pera para bumili ng charging brick para may magamit ka na pang-charge sa phone na to. Now, hindi lang yun, isa pa sa cons pagdating sa phone na to ay meron pa din itong 10 watts charging speed which is hindi pa din nila in-upgrade at napakabagal para sa isang entry-level smartphone ngayong taon na may 10 watts lamang na charging speed. Siguro kung ginawa nila itong 18 watts, mas maganda sana. Kaso 10 watts pa din. And actually, nag-charging test din ako at umabot ng 2 hours yung paghihintay bago ma-full charge ang phone na to. At masasabi talaga natin na kayang-kaya talaga talunin ito ng ibang brand competitor kagaya ni Tecno, Infinix, or Itel na nasa ganitong presyo pero mas mabilis ang kanilang charging speed. Okay, pagdating naman dito sa kanyang display, meron lamang itong IPS LCD display. Meron pa din itong resolution na 720p at may 90Hz max screen refresh rate lamang. At mapapansin din natin na kahit 2025 na ay nandito pa din yung teardrop design sa harap at makapal pa din yung bezel nito sa side, top, and dito sa baba or sa chin part. Okay, pagdating naman sa processor nito ay the same pa din ito doon sa kanyang predecessor na may Unisoc T612 12 nanometer na pwedeng-pwedeng gamitin sa mga social media apps, mga light games kagaya ng Mobile Legend, Candy Crush, Temple of Run, at iba pa. At pagdating naman sa operating system nito, ito ay naka-Realme UI pa din based on Android 14 out of the box. Okay, moving on naman tayo sa kanyang camera which is isa sa naging downgrade sa phone na to dahil meron na lamang itong 8 megapixel main camera and 5 megapixel camera naman sa harap. At pagdating naman sa mga sample photos natin, gaya ng inaasahan natin na hindi ka na makakakita dito ng sharp and details na mga photos dahil nga sa mababa lang yung camera resolution nito. At pagdating naman sa video capability, 1080 at 30 frames per second sa likod and 720 at 30 frames per second naman sa harap. And both camera ay wala itong features na ultra steady. Kaya medyo maalog talaga yung makukuha mo na video footage sa phone na to. Okay, para sa taong 2025, iwasan nyo muna magpabudol dito kay Realme Note 60. Again, mas marami pang mga affordable smartphone ang meron sa market ngayon na nasa ganitong presyo ang mas sulit. May mas mataas na RAM and storage, may magandang camera, mas mataas ang screen refresh rate, mas mabilis ang charging speed, at higit sa lahat, ang pinaka-importante sa isang smartphone ay mas malakas na processor. And that's all for today mga ka-Android Feel at sana nakatulong ang video ito and see you on my next review.